Kung siya ay mamamatay ngayong gabi, hindi lang ito ang katapusan ng hininga ni Prinsipe Khalid, kundi ang pagyayanig ng pananampalataya ng buong pamilya ng hari at ang katatagan ng buong bansa. Ang Maynila sa gabi ay maliwanag sa liwanag ng neon at ang ugong ng mga supercar na umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng Bonifacio Global City. Ang karangyaan ay tila walang hanggan hanggang sa isang malakas na pagsabog ng aksidente ang pumunit sa katahimikan. Isang silver Lamborghini na umiikot sa gitna ng kalsada ang naglantad sa dugo ang katawan ni Prinsipe Khalid. Sa sandaling iyon, ang pag-asa ng buong paghahari ay nakasalalay sa manipis na sinulid ng kamatayan. Sa gitna ng gabi na iyon, habang umaalingaw-ngaw ang sirena sa buong Maynila, mabilis na hinarangan ng mga ambulansya at pulis ang BGC. Si Prinsipe Khalid ay dinala agad sa Philippine General Hospital, isang lugar na kilala ng buong Pilipinas bilang sentro ng dakilang medisina at kasaysayan. Bawat segundo ay puno ng pagmamadali. Ang mga advanced na kagamitan sa medisina ay inihanda. Ang emergency room ay maliwanag na parang isang battlefield na kailangang labanan ang kamatayan. Ang isang pangkat ng mga doktor mula sa kanluran na mabilis na inimbitahan, kabilang ang isang dalubhasa sa neurology mula sa Amerika, isang cardiologist mula sa Germany, at isang resuscitation expert mula sa Japan, ay mabilis na nag-ayos ng kanilang mga posisyon. Sila ang mga taong kinikilala sa buong mundo sa kanilang galing at teknolohiya. Ngunit sa harap ng sugatang prinsipe, unti-unting lumitaw ang bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanilang mga mata. Ang tunog ng monitor ng pulso ay tumataas at nawawala. Ang monitor ay nagpapakita ng mahinang heart wave. Ang dugo ay patuloy na umaagos. Ang utak ay namamaga kaya't hindi makakuha ng sapat na oxygen. Ang unang operasyon ay nagsimula ng buong lakas, ngunit pagkaraan lang ng ilang sandali, ang resulta ay nabigo. Ang pangalawa ay nagbigay ng kaunting liwanag ng pag-asa, ngunit mabilis itong nawala. Sa pangatlo, unti-unting humina ang reaksyon ng prinsipe. Ang kapaligiran sa ospital ay puno ng tensyon. Ang mga mamamahayag mula sa gitnang silangan ay naguulat ng live. Ang social media ay puno ng mga mensahe ng panalangin at mga tanong na puno ng kawalang pag-asa. Sa palasyo, na matatagpuan sa sentro ng Riyadh, walang tigil sa pag-iyak ang reyna. Ang kanyang mga mata ay namamaga kaya't hindi na niya maibuka. Ang hari ay naglalakad ng paikot-ikot na parang isang ligaw na hayop na nakakulong. Ang pawis at luha ay naghahalo, ngunit kailangan niyang ipakita ang isang matatag na mukha sa mga opisyal at sa taumbayan. Ang buong gabi ay lumipas sa sunod-sunod na 4 na operasyon at ang deklarasyon na walang sinuman ang gustong marinig ay ipinahayag. Matinding kakulangan ng oxygen sa utak. Ang pagkakataong mabuhay ay halos wala na. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa gitna ng puso ng pamilya ng hari. Ang mga iyak ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan ng palasyo. Ang mga tao sa buong bansa ay nagsimulang mawalan ng pananampalataya. Ang pangalan ng prinsipe, na dating simbolo ng pag-asa, ay isinusulat sa mga pahayagan na may mga salita ng kalungkutan. Ngunit sa sandaling ang lahat ay madilim na parang wala nang natitirang landas, isang maliit na liwanag ang pumasok. Isa sa mga Arabong tagapayo sa medisina, si Sheikh Omar Al-Khatib, ay biglang naalala ang isang alaala noong nakaraang taon sa Cebu sa isang internasyonal na kumperensya sa brain surgery. Sa araw na iyon, nakaupo siya sa gitna ng malaking bulwagan at nakita ang isang payat ngunit matalas ang matang lalaking Asyano na lumiwanag. Ang lalaking iyon ay si Professor Eduardo Doy Reyes, isang neurosurgeon mula sa Pilipinas na minsan nang nagsagawa ng operasyon na itinuturing na imposible ng mga internasyonal na eksperto. Ang resulta ay ang pagbabalik buhay ng pasyente at ang palakpakan ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hinding-hindi nakalimutan ni Omar ang tanawin na iyon at ngayong gabi ang alaalang iyon ay nagbalik ng malinaw na parang nangyari lang. Lumunok siya, naglakas loob na magsalita sa gitna ng katahimikan sa pulong ng mga doktor. Mahal na hari, sa tingin ko, dapat nating tawagin si Dr. Doy Reyes mula sa Pilipinas. Maaaring siya na ang huli nating pag-asa. Sa silid ng pulong na puno ng tensyon, lahat ng mata ay napunta sa hari, mga matang puno ng pag-aalinlangan. Ang ipagkatiwala ang buhay ng kaisa-isang anak sa isang doktor mula sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya
Isang bansang tinitingnan ng kanluran bilang walang advanced na medisina, ito ay isang panganib na masyadong malaki. Ngunit wala ng ibang pagpipilian, susubukan natin, matatag na sabi ng hari. Ang utos ay mabilis na ipinadala. Ang tawag ay direktang iniugnay sa Pilipinas. Sa isang bahay kubo na kahoy sa Vigan, Ilocos Sur, katatapos lang ni Dr. Doy Reyes sa isang operasyon dahil sa aksidente. Ang kanyang mga mata ay namumula mula sa tuloy-tuloy na trabaho sa loob ng mahigit 10 oras. Nang tumunog ang telepono, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at kawalang pag-asa. Kailangan ka namin agad. Ang prinsipe ng Saudi Arabia ay malapit ng mamatay. Nanahimik si Doy sandali. Ang tunog ng ulan na tumutulo sa bubong na kahoy. Tumingin siya sa kanyang asawa at anak na kagigising pa lang. Sa kanyang puso ay may pag-aalinlangan at tungkulin. Hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang braso. May luha sa kanyang mga mata. Kung may buhay pa na pwedeng tulungan, kailangan mong pumunta. Tumango si Doy ng dahan-dahan. Oo, dahil hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay para sa dangal ng medisina ng Pilipinas at ito ang aking tungkulin. Kinaumagahan, lumapag ang eroplano ng hari mula sa Saudi Arabia sa Ninoy Aquino International Airport. Ang security team at mga internasyonal na opisyal ay mabilis siyang isinakay sa eroplano. Habang ang makina ay umuungol paakyat sa langit, ang Maynila ay unti-unting nawala sa ilalim ng ulap ng umaga. Binuksan ni Doy ang medical record na ipinadala ng maaga. Ang mga film ng utak ay lumitaw, komplikadong pasa, namamaga ang utak, matinding pinsala. Ang lahat ng mga numero ay mga senyales ng kamatayan, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroon lamang apoy ng paniniwala. Hanggat may hininga, kahit kaunti lang, mayroon pa ring pag-asa. Kasabay nito, sa Riyadh, libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng palasyo, nagdarasal sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang buong mundo ay nakatutok at ang salitang Pilipinas ay nagsimulang hinahanap sa buong internet. May mga news agency na nangutya na ipinagkatiwala ng hari ang buhay ng prinsipe sa isang doktor mula sa bansa na kilala lang bilang lupain ng mga mabuhay at malaking pamilya, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung gaano katindi ang kapangyarihan ng matatag na puso sa likod ng mga ngiti ng mga Pilipino. Nang lumapag ang eroplano ng hari sa runway ng Riyadh International Airport, ang ginintuang langit ng disyerto ay nagpakita ng unang liwanag ng umaga. Ang sikat ng araw ay nagsilaw sa mga gintong simboryo at skyscrapers na naiiba sa malawak na buhangin na parang ang buong lungsod ay sinindihan ng liwanag ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa puso ni Dr. Doy, ito ay isang mabigat na liwanag na nagpapaalala sa kanya na ang naghihintay sa harap ay isang pagsubok na walang karapatang magkamali. Ang Royal Motorcade ay nagdala sa kanya papunta sa Alama Palace, ang lugar na parang puso ng paghahari ng Arabo. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay puno ng mga taong nagtipon, nagdarasal at tinatawag ang pangalan ni Prinsipe Khalid na may nanginginig na boses. Ang luha at panalangin ay naghalo sa hangin. Nang huminto ang kotse sa tarangkahan ng palasyo, ang mga sundalo ay nakatayo ng mahigpit. Ang tunog ng tambol at pagdarasal ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar, ngunit ang maraming pares ng mata na tumingin kay Dr. Doy ay puno ng pag-aalinlangan. Mabilis na inayos ang silid ng pulong ng mga doktor. Ang mahabang mesa ay may malinis na puting tela at sunod-sunod na inilatag ang maraming dokumento at brain scans. Sa paligid ng mesa ay puno ng mga sikat na dalubhasa mula sa Amerika, Germany, France, Japan at England. Lahat sila ay may world-class na reputasyon. Nang pumasok si Dr. Doy, nagkaroon ng saglit na katahimikan na sinundan ng mga mahihinang bulong na may bahid ng pagmamaliit. Ito ba ang doktor mula sa Pilipinas? Ang bansa na kilala lang natin dahil sa rice fields at turismo? Isang boses ang nagsabi ng mahina, ngunit may intensiyong marinig ng malinaw. Talaga bang ipagkakatiwala nila ang buhay ng prinsipe sa isang doktor mula sa isang developing country? Isa pang boses ang nagdagdag. Ang mapanuksong ngiti ay lumitaw sa mukha ng ilan. Ang kapaligiran ay puno ng lamig at kawalan ng tiwala. Ngunit hindi sumagot si Doy. Tahimik lang niyang inilapag ang folder sa mesa at sinimulang buksan ang mga scan isa-isa. Ang liwanag ay sumilaw sa kanyang mga mata
habang nakatutok siya sa komplikadong larawan ng utak na parang isang maze. Gumuhit siya ng pulang linya gamit ang pen sa isang maliit na punto na napabayaan. Ito ang tunay na problema. Habang maraming dalubhasa ang nagtatanong, itinuro ni Doy ang isang maliit, napakalalim na pagdurugo sa ilalim ng layer ng utak. Kung hindi ito aayusin, anumang paggamot ay walang silbi. Ang kanyang boses ay malambot ngunit sapat na matatag upang patahimikin ang buong silid. Nagpaliwanag siya tungkol sa ibang paraan ng operasyon na naiiba sa internasyonal na pamantayan, isang mapanganib na landas, ngunit may kaunting pagkakataong mabuhay. Agad na sumabog ang pagtutol. Isang sikat na doktor na Amerikano ang humampas sa mesa ng malakas. Ito ay malinaw na kabaliwan. Walang sinuman sa mundo ang nakagawa nito noon. Ang sikat na doktor na Aleman sa research ay nagdagdag. Gagawin mo bang experimental field ang operating room? Ang mga nagtututol ay dumating na parang alon ng disyerto na halos hindi niya matayuan. Ngunit bago pa sumiklab ang kaguluhan, tumayo ang reyna ng Saudi Arabia. Lumapit siya kay Dr. Doy, may luha sa kanyang mga mata. Maigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng aking anak. Ang luha na tumulo sa kanyang kamay ay parang selyo na hindi malilimutan. Ang buong silid ay tahimik. Ang mga pagtutol ay nawala. Lahat ng mata ay nakatutok sa doktor. Huminga ng malalim si Dr. Doy, tumingin sa hari, at nagsalita ng matatag. Hindi ko maipapangako ang tagumpay. Ngunit kung hindi tayo magpapahinga, ang pagkakataong mabuhay ay zero. Kung pipiliin ninyo ang kaligtasan, makukuha lang ninyo ang kamatayan. Ngunit kung pipiliin ninyo ang pag-asa, kahit isang manipis na sinulid, maaari nating maibalik ang buhay. Nanatiling tahimik ang hari sa loob ng mahabang panahon na parang huminto ang oras. Sa huli, tumango lang siya ng isang beses. Ang desisyong iyon ay parang isang selyo na nagbago sa tadhana ng kasaysayan. Nang lumabas siya sa silid ng pulong, dumaan si Doy sa marangyang pasilyo ng palasyo. Ang kanyang puso ay hindi nakadama ng kalakihan, ngunit sa halip ay mabigat na parang isang bundok ang nakapatong sa kanyang balikat. Alam niyang hindi lang ito isang operasyon, kundi isang labanan sa pagitan ng pananampalataya at pagmamaliit, sa pagitan ng tapang at takot, at higit sa lahat, isang labanan na nakasalalay sa dangal ng Pilipinas. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng hari, ang katahimikan sa silid ng pulong ay mabigat, na parang isang bundok na nagpapahirap sa bawat hininga. Bahagyang yumuko ang ulo ni Dr. Doy. Ang kanyang mga mata ay matatag. Alam niyang ang pagtango na iyon ay hindi lang pahintulot na mag-opera, kundi ang paglalagay ng buong paghahari at kinabukasan ng isang bansa sa kanyang maliit na balikat. Habang lumalabas siya sa silid, ang mga bulong ay sumusunod pa rin. May mga nagpapatuloy na nagsasabi na ito ay masyadong mapanganib. May mga nagrereklamo na ang pagtatangkang ito ay magtatapos lang sa kalungkutan. Ngunit sa gitna ng mga matang iyon, hindi lumingon si Doy. Pinili niyang manahimik at magpatuloy sa paglakad ng matatag dahil alam niyang hindi makakatulong ang pagtatalo upang iligtas ang sinuman, tanging ang pagkilos lamang. Nang makarating siya sa doctor's lounge, inilapag niya ang lumang bag na dala niya mula sa vegan sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay mayroon lamang ilang personal na gamit at isang notebook na puno ng sulat kamay na isinulat niya sa araw at gabi. Binuksan niya ang huling pahina. Tiningnan ang mga salita na isinulat niya noon. Ang tungkulin ng doktor ay magbigay ng pagkakataon, hindi ang magpasya ng tadhana. Mahigpit siyang humawak sa pen at muling sinulatan ang linya na iyon na parang isang panunumpa. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag siya sa operating preparation room. Ang kapaligiran ay puno ng presyon. Ang mga kagamitan sa medisina ay nakahanay na parang armas sa isang battlefield. Ang mga assistant kapwa Pilipino at dayuhan ay nasa kanilang mga posisyon. Ang ilan ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Ngunit nang tumanggap sila ng direktang utos mula sa hari, lahat ay kailangang magtulungan. Tumingin sa paligid si Dr. Doy. Ang puting liwanag ay sumasalamin sa malamig na pader. Ang tunog ng ventilator ay regular na parang tambol ng labanan. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at nag-isip na ang nasa harap niya ay hindi ang marangyang silid sa Riyadh, kundi ang maliit na operating room sa vegan, kung saan maraming beses na niyang ginamot ang mga ordinaryong tao.
Ang buhay ay buhay, maging isang magsasaka man sa maliit na nayon o isang prinsipe sa palasyo, bulong niya sa sarili. Ang kaisipang iyon ay nagpakalma sa kanyang puso. Hindi ang kalakihan ng pasyente ang magpapasya sa kahulugan ng operasyon, kundi ang pantay na halaga ng buhay. Bago pumasok sa operating room, muling binigyan si Doy ng karangalan na makipagkita sa hari. Lumapit ang hari ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay namumula-mula sa kakulangan sa tulog at luha. Ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti, ngunit matatag. Dr. Doy, ang aking anak ay nasa inyong mga kamay na. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa inyong tapang at awa. Yumuko si Doy. Hindi ko maipapangako na mananalo kami, ngunit ipinapangako ko na lalaban kami hanggang sa huling patak. Nang lumabas siya, naghihintay ang reyna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Nagsalita lang ng isang pangungusap. Pakiusap, huwag mong hayaang mamatay ang huling pag-asa na ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking puwersa na nagtulak. Tumango si Doy ng dahan-dahan. Alam niyang mula ngayon, ang bawat galaw ng kanyang kamay ay parang hininga ng buong paghahari. Sa mahabang pasilyo patungo sa operating room, ang tunog ng kanyang sapatos na tumatama sa marmol ay umaalingaw-ngaw. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mga sundalo na nakasuot ng puting uniforme ay nakahanay, tinitingnan siya na parang nanonood ng isang general na papasok sa isang battlefield na walang pag-urong. Nang makarating siya sa harap ng operating room, dahan-dahang bumukas ang silver steel door. Ang puting liwanag ay umaagos palabas. Ang tunog ng makina ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Ito ang tawag sa tadhana. Pumasok siya ng dahan-dahan, ngunit matatag, na parang alam niyang ang nasa likod ng pinto ay ang desisyon sa pagitan ng kamatayan at kaligtasan. Nang pumasok siya, ang mga internasyonal na doktor ay nakatutok sa kanya na parang naghihintay na makita ang pagkabigo. Ang ilan ay tumango sa isa't isa na parang tiyak na makikita nila ang kanyang pagkatalo sa lalong madaling panahon, ngunit hindi nag-abala si Doy. Tumingin siya kay Prinsipe Khalid na tahimik na nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo at kagamitan. Ang mukha ng binata na hindi pa nakakapagsimula sa buhay ay maputla na parang malapit ng mamatay. Ang tanawin na iyon ay nagpatibay sa puso ni Dr. Doy. Bumulong siya ng mahina na parang isang pangako. Kahit anong kapalit, ilalabas kita sa kamay ng kamatayan. Nagsimulang kumilos ang team. Inihanda ang pampatulog. Paulit-ulit na sinuri ang mga kagamitan. Ang tunog ng beep mula sa monitor ay umaalingaw-ngaw na parang countdown. Itinaas ni Doy ang kanyang kamay, hinugasan, at nagsuot ng sterile gloves. Lahat ng mata ay nakatutok pa rin, ngunit hindi siya natinag. Sa kanyang puso ay mayroon lamang isang bagay na malinaw. Hindi ito isang pagpapatunay ng kanyang galing, hindi isang laban para sa reputasyon, kundi isang laban para sa dangal ng pagkatao. Nang handa na ang lahat, dahan-dahang sumara ang pinto ng operating room na parang ang pinto ng isang battlefield na maghihiwalay sa labas ng mundo. Sa silid na puno ng puting liwanag at amoy ng disinfectant, si Dr. Doy Reyes ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig kahit kaunti. Ito ang unang hakbang patungo sa operasyon na tinututukan ng buong mundo. Ang mabigat na steel door ay dahan-dahang sumara sa likuran na parang pinutol ang buong labas ng mundo. Tanging ang operating room na puno ng maliwanag na liwanag, amoy ng disinfectant at ang tunog ng beep mula sa monitor na regular na parang isang countdown ang natitira. Si Prinsipe Khalid ay nakahiga ng tahimik sa kama. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa maraming tubo at kagamitan na parang isang walang kaluluwang katawan na sinusuportahan ng modernong teknolohiya. Si Dr. Doy ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tindig ay matatag sa kabila ng presyon mula sa 10 pares ng mata na nakatutok sa lahat ng panig. Ang mga assistant na doktor mula sa kanluran ay bumulong ng mahina. Ang ilan ay nagpapakita pa rin ng pagdududa. Ang ilan ay ngumingiti pa nga sa lalamunan na parang naghihintay na makita ang pagkabigo na malapit ng mangyari. Ngunit hindi nakinig si Dr. Doy sa anumang tunog. Nakatuon lang siya sa katawan sa harap niya,
at sa pintig ng puso na humihinga pa rin kahit gaano kahina. Simula ng anestesya, utos niya ng matatag. Sa sandaling pumasok ang gamot sa katawan ng prinsipe, ang iba't ibang kagamitan ay sumagot. Ang lahat ng mga assistant ay gumalaw ng magkakasabay na parang isang makina, ngunit ang mga kamay at mata ng lahat ay nakatutok pa rin sa kanya, na parang naghihintay ng mahalagang desisyon. Itinaas ni Dr. Doy ang scalpel. Ang ilaw sa itaas ng kanyang ulo ay sumilaw sa talim ng scalpel at nagningning sa buong silid. Ang tunog ng beep mula sa monitor ay naging mas malinaw. Lahat ay tahimik. Ang kanilang mga puso ay pumitik kasabay ng blade na hahawak sa katawan ng prinsipe sa loob ng ilang segundo. Para sa buhay, para sa dangal, para sa pananampalataya, bulong niya sa sarili bago niya hiwain ang unang hiwa sa balat ng ulo ng pasyente. Ang maitim na pulang dugo ay dahan-dahang umagos. Ang tunog ng suction machine ay umingay. Mabilis na nagtrabaho ang mga assistant ayon sa ritmo ng kanyang utos. Ang lahat ng kanyang galaw ay matatag ngunit malakas. Walang pag-aalinlangan kahit kaunti, na parang ang mga kamay ay sinanay ng libu-libong beses. Pumasok siya sa landas na hindi pa pinili ng sinuman at alam niyang ang bawat segundong lumipas ay isang hamon sa kamatayan at sa pagmamaliit ng mundo. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nagsimulang tumaas ang tensyon. Ang monitor ng puso ay nagbigay ng babala ng isang hindi normal na ritmo. Ang graph ay mabilis na tumaas at bumaba. Ang prinsipe ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagbaba ng presyon ng dugo. Itigil ang operasyon ngayon. Hindi na kaya ng katawan ng pasyente. Sigaw ng isang dayuhang doktor. Ngunit tumingala si Dr. Doy. Ang kanyang mga mata ay matatag. Oxygen, kontrolin ang presyon, ihanda ang adrenaline sa mababang dosis, maikli at malinaw ang utos, na parang boses ng isang general sa battlefield. Nagulat sandali ang mga assistant, ngunit nang makita nila ang tiwala sa kanyang tono at mga mata, sumunod agad sila. Ang tunog ng defibrillator ay inihanda. Ang countdown ay umingay sa tensyonadong kapaligiran. 1, 2, 3. Ang katawan ng prinsipe ay bahagyang kumibot mula sa shock, bago bumalik ang heart graph upang tumibok kahit mahina ngunit mayroon pa ring pulso. Sabay-sabay na huminga ng maluwag ang buong silid ngunit hindi ngumiti si Doy. Alam niyang ito ay simula pa lang ng mahabang laban. Yumuko siya upang magtrabaho muli ng may sukdulang pagkaingat. Ang tissue ay dahan-dahang inihiwalay. Ang tunog ng suction ng dugo ay sumasabay sa monitor na parang musika ng buhay at kamatayan. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang kamay ay matatag na parang bato at natagpuan niya ang hinulaan niya mula pa sa simula. Ang maliit na namuong dugo na nakatago ng malalim sa utak. Ito ang tunay na kalaban, sabi niya sa mahinang boses. Ang ilan sa mga assistant ay tumingin ng may pagtataka. Ang ilan ay nagsimulang maintindihan kung bakit naglakas loob ang lalaking ito mula sa Pilipinas na pumunta rito. Sinimulan niya ang operasyon ayon sa isang bagong paraan na hindi nakatala sa aklat-aralin ang landas na kanyang naisip batay sa kanyang sariling karanasan at obserbasyon. Ipinapahamak mo ang buhay ng prinsipe. Tumunog pa rin ang pagtutol mula sa mga dayuhang doktor. Ngunit maikli lang ang sagot ni Doy. Ang tanging tunay na panganib ay ang hindi gumawa ng anuman. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay, milimetro bawat milimetro. Lahat ng mata sa silid ay nakatutok ng walang kurap. Ang puso ng lahat ay tila huminto ng sabay-sabay. At sa wakas, ang larawan ng maitim na namuong dugo ay lumabas ng malinaw sa screen. Tahimik ang mga assistant. Ang ilan ay halos hindi makahinga. Ihanda ang suction, utos niya ng kalmado. Agad na gumana ang suction machine. Ang dugo ay unti-unting nawala. Ang larawan ng utak ay dahan-dahang luminaw. Ang graph ng pulso ay nagsimulang bumalik sa regular. Ang tunog ng beep mula sa monitor ay malinaw na parang tambol ng labanan na nagpapahayag ng isang maliit na tagumpay. May luha na umagos mula sa mata ng isang Arabong assistant na nakatayo malapit sa kanya. Nagawa niya. Talagang nagawa niya. Ngunit hindi huminto si Dr. Doy. Alam niyang ito ay simula pa lang. Ang utak ay marupok pa rin. Ang dugo ay handang dumaloy muli. Kailangan niyang magtrabaho hanggang sa huli.
Ang oras ay lumipas na parang pinakamahabang oras sa buhay ng lahat. Ang lahat sa silid ay tila sinipsip sa maliit na battlefield na tanging ang scalpel at ang pintig ng puso ng pasyente ang nagpapasya. Si Dr. Doy ay nanatiling matatag. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig kahit kaunti. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang isang mandirigma na may hawak na espada na nakatayo sa gitna ng battlefield. Ang tunog ng monitor ay lalong naging mabilis ng hindi normal. Ang heart graph na dati ay matatag ay muling nanginginig, na parang ang tadhana ng prinsipe ay nakasalalay sa isang sinulid. Huminto sa paghinga si Dr. Doy sandali bago tutukan ang kanyang mga mata sa maliit na punto sa utak ng pasyente na hindi pa perpekto. Hindi pa tapos. May tumutulo pa ring dugo, bulong niya ng mahina. Nagsimulang magkagulo ang mga assistant. Ang mga usapan ay muling tumaas. Dapat tayong huminto bago pa huli ang lahat. Masyadong mababa ang pagkakataong mabuhay. Ngunit si Doy ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay hindi natinag. Alam niyang kung hihinto siya ngayon, ito na ang tunay na pagkatalo. Humarap siya sa katabing assistant, ihanda ang pinakamaliit na clamp at dagdagan ng oxygen pressure ng 10%. Ang kanyang utos ay malakas at malinaw kaya't sumunod ang lahat, kahit nanginginig pa rin ang kanilang mga puso sa takot. Habang inaayos niya ang maliit na capillary na pumutok at tumutulo, muling tumunog ang babala ng monitor. Sa pagkakataong ito, mas matindi. Ang heart graph ay bumagsak ng halos tuwid. Ang buong silid ay tahimik na parang huminto ang oras. Lahat ng pares ng mata ay nakatutok sa screen. Tumigil na, patay na siya, sigaw ng isang dayuhang doktor. Ngunit pumikit sandali si Doy na parang kinukuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob bago imulat ang kanyang mga mata at magsalita ng matindi. Hindi pa siya patay. Hanggat lumalaban ang puso, kailangan tayong lumaban. Agad siyang nagutos, adrenaline 1 mg. Ihanda ang defibrillator. Ang countdown ay umingay. 1, 2, 3. Ang katawan ng prinsipe ay malakas na kumibot. Ang monitor ay tumunog ng maikli bago bumalik ang graph sa himalang paraan. Ang buong operating room ay huminga ng malalim, ngunit ang tensyon ay hindi bumaba kahit kaunti. Pinunasan ni Doy ang pawis na tumutulo sa kanyang pisngi. Ang kanyang kamay ay nanatiling matatag. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho nang may sukdulang focus. Ang lahat ng kanyang galaw ay parang isang mandirigma na hindi sumusuko kahit napapaligiran ng mga kaaway. Sa wakas, matagumpay niyang naayos ang pumutok na blood vessel. Huminto ang pagdurugo. Ang sirkulasyon ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ang tunog ng monitor ay naging regular muli, na parang tunog ng bagong hininga na bumangon mula sa kamatayan. Ngunit alam ni Doy na hindi pa tapos ang trabaho. Ang utak ng prinsipe ay marupok pa rin. Kailangan itong ayusin at suportahan ng may sukdulang pag-iingat. Inayos niya ang bawat hakbang na parang nag-aayos ng isang marupok na lumang relo. Ang bawat nerve fiber ay oras. Ang bawat patak ng dugo ay pag-asa ng buong paghahari. Maraming oras ang lumipas. Ang buong team ay halos hindi na makatayo, ngunit si Doy ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang kamay ay matatag, na parang hindi niya alam ang salitang pagod. Ang ilan sa mga assistant ay tumingin sa kanya nang may nagbago ang mga mata mula sa pagdududa, naging paggalang. Sa wakas, dumating ang sandali na hinihintay ng lahat. Mahina siyang nagsalita, isara ang hiwa. Ang buong silid ay halos pumutok sa mga tunog ng paghinga, ng maluwag at bulungan ng kaluwagan. Nang ilapag niya ang scalpel sa metal tray, ito ay tumunog ng kriing. Ang tunog na iyon ay parang tunog ng tagumpay pagkatapos ng isang digmaan. Lahat ng mata ay tumingin sa kanya nang may pagkamangha. Ang lalaki mula sa Pilipinas na minamaliit sa simula ay naging mananakop ng kamatayan. Ang tunog ng monitor ay patuloy na regular. Ang operating room na dating puno ng tensyon ay tahimik na ngayon na parang walang sinuman ang gustong sirain ang tunog ng bagong hininga na kagigising lang. Dahan-dahang hinubad ni Dr. Doy ang kanyang gloves. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na naipon sa loob ng maraming oras. Nang bumukas ang pinto ng operating room, ang pagdarasal ng mga lingkod ng hari ay umaalingaw-ngaw. Lahat ng naghihintay sa labas ay lumingon,
Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang batang doktor mula sa Pilipinas. Bahagyang yumuko ang ulo ni Doy, nagsalita lang ng maikling pangungusap, ligtas na ang prinsipe. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa gitna ng kawalang pag-asa. Ang mga iyak ng kagalakan ay umingay. Ang luha ng mga lingkod ng hari ay umagos ng walang hiya sa kanilang mga pisngi. Ngunit kahit matagumpay ang operasyon, hindi pa rin lubos na ligtas ang buhay ng prinsipe. Ang panahon pagkatapos ng operasyon ay ang tunay na pagsubok. Alam ni Doy na kung hindi gigising ang prinsipe mula sa koma sa loob ng ilang araw, ang lahat ng ginawa ay maaaring maging walang silbi. Sa unang gabi pagkatapos ng operasyon, nagbantay si Doy sa malaking bintana na nakatanaw sa kumikinang na liwanag ng Maynila. Umupo siya at binantayan ang kama ng prinsipe. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis. Ang mahinang pintig ng puso ng prinsipe, ang tanging senyales na nagpapatunay na naroon pa ang pag-asa. Marami pa rin ang hindi nagtitiwala sa kanya. Ang ilang dayuhang doktor ay bumulong na ito ay swerte lang. Hindi rin tatagal ang prinsipe sa loob ng ilang araw. Ang sabi nila, ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim ngunit hindi sumagot si Doy. Umupo lang siya ng tahimik, pumikit, at nagdasal ng mahina ayon sa paraan ng isang Katolikong Pilipino dahil alam niyang minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa pagtatalo. Sa ikalawang araw, hindi pa rin gumagalaw ang prinsipe. Ang kapaligiran ay puno ng pag-aalala. Sinimulan ni Doy na kausapin ang prinsipe ng mahina kahit hindi niya alam kung maririnig nito. Mahal na prinsipe, kung mayroon ka pang tungkulin sa iyong taumbayan, bumalik ka. Kailangan ka pa ng mundong ito. Sa ikatlong gabi, malakas ang ulan. Ang kulog ay umaalingaw-ngaw sa Maynila. Tiningnan ni Doy ang mga patak ng tubig na umaagos sa salamin bago pumikit at sumamba sa maliit na ninyo na dala niya. Naway ang kapangyarihan ng pananampalataya at awa ay magprotekta sa inosenteng buhay na ito. Bigla, nagbago ang ritmo ng tunog ng monitor. Ang daliri ng prinsipe ay bahagyang kumibot. Mabilis na tumakbo ang assistant. Gumagalaw na siya. Ngumiti si Doy. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng operasyon, lumuluha ang kanyang mga mata dahil ito ang senyales ng paggaling na hinihintay niya. Ang balita ng pagkibot ng prinsipe ay kumalat sa buong palasyo. Ang tunog ng tambol ng tagumpay ay tumunog sa puso ng mga lingkod ng hari. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na ang himala ay nangyayari. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Kailangang lagpasan ng prinsipe ang panahon ng paggaling ng katawan at utak. At ang bawat hakbang na muli niyang lalakarin ay ang patunay ng kakayahan ng doktor at ng lakas ng loob ng pasyente. Hindi lang si Doy isang doktor, kundi isang spiritual advisor. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga simbahan sa Pilipinas, ang kapayapaan mula sa pagdarasal, at tinuruan ang mga dayuhang team na gumamit ng kapayapaan sa halip na tensiyon. Isang gabi, sinabi niya sa mga assistant, ang paggaling ay hindi lang ang pagtahi ng sugat o pagpapatigil ng dugo, kundi ang paggising ng pananampalataya sa buhay ng pasyente. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng lahat at mula noon, hindi na nila tiningnan si Doy bilang isang doktor lang mula sa isang maliit na bansa, kundi bilang isang taong nagdala ng kapangyarihan ng pananampalataya sa silid na iyon. Sa ikalimang araw, dahan-dahang iminulat ng prinsipe ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay sumilaw sa kanyang malabong mga mata, ngunit alam ng lahat na talagang nagbalik na siya. Ang mga hiyawan ng tagumpay ay umingay sa buong ospital. Ang ilan ay lumuhod sa luha ng kagalakan. Ngumiti ng mahina si Dr. Doy, nagsalita lang ng isang pangungusap, hindi ito tagumpay ko, kundi tagumpay ng pananampalataya. Ang gabing iyon sa Maynila ay naging isang entablado na nagpakita sa buong mundo na ang isang buhay ay maaaring magbago sa tadhana ng maraming bansa. Si Prinsipe Khalid ay nabuhay hindi dahil sa kapangyarihan ng pera o karangyaan ng paghahari, kundi dahil sa matatag na puso ng isang Pilipinong doktor na naglakas loob na harapin ang kamatayan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natutunan ng buong mundo na ang himala ay hindi lang nagmumula sa supernatural na mga bagay, kundi nagmumula sa pananampalataya, tiyaga, at awa ng kapwa-tao. Nakatayo si Dr. Doy habang pinapanood ang dahan-dahang paggaling ng prinsipe.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan, hindi dahil sa siya ay pinuri, kundi dahil alam niyang ang tungkulin ng doktor ay hindi lang ang gamutin ang sakit, kundi ang protektahan, ang dangal at pag-asa ng buhay. Nagtatapos ang kuwentong ito sa isang dakilang aral. Hindi mahalaga kung sino ka, kung anong antas o bansa ang pinagmulan mo. Kung mayroon kang pananampalataya sa mabuti at may pusong hindi sumusuko sa kadiliman, maaari ka ring lumikha ng himala. At marahil, ang tunay na himala ay hindi lang ang kaligtasan ng isang prinsipe, kundi ang paggising ng libu-libong puso upang maniwala na ang liwanag ng pag-asa ay hinding-hindi mamamatay.